Bago natin simulan ang ating chapter, shoutout muna sa ating mga members sa ating exclusive channel ngayong June 12, 2026. Shoutout kay John Floyd Malate, Hans Vincent Cabansag, Kian Adlaw, Jan Montialto, Cordova Loy, John Carl Satumbaga, kay LTV, Roger Cortez Jr., Darwin Bautista, Glyn Mendoza, Malbas Jan Benedict, John Paul, Emilia Madoro, Regine Allende, J-Boy Pablo, Pedro, Angelo Torres, Avri Enliin, Monmon, Jofril Indiana, Benedict Dirilo, Eric Lazaro, Noel Lumugdang Jr., Aldrin Pedong, Jeffer Dolar, Carlo, Ricky Lazaro, Michael Upaw, John Kim Bichachino, Albert Bongcalo, Richie Romero, Lori De Los Santos, Ronald Esok, Norhamin Sultan, Mark Kevin Hermoso, Ray Glenn, Joseph Martires Channel, Sally Guevara, Ramil Dalagit, Wilson Amonggol at kay Alitaptap Vlogs. Sa mga gustong mapasama sa ating shoutout, punta lang sa join button at mag-members sa ating exclusive channel for as low as 25 pesos. Maraming salamat. Kinben Book 6 Chapter 160. Tila maganda ang pinapakita ng Calapan City sa unang beses na pagharap nila sa best team ng liga na Makati Blazers. Tabla nga sa 16 ang score nila at napatawag na nga si Coach Jawo ng timeout para ayusin ang play ng kanyang mga players. Makikita nga seryoso niyang pagsasalita sa kanyang mga manlalaro at ang nakakatuwa ay lahat ng mga ito ay seryoso ring nakikinig sa kanya. Mula naman sa bench ng Calapan City ay pinag-aapiran nga ni Baron ang 5 players nila. Ang lupit ng ginawa mo, Marlon, laban sa best center daw ng liga. Sabi pa nga ni Baron kay Magbuo na napatango na lang. Good job, pero masyado pang maaga para matuwa sa nangyayari. Ihanda ninyo palagi ang sarili ninyo dahil hindi lang player ang magaling sa kalaban natin. Si Coach Jawo ay isang basketball legend sa PBA at nung kabataan ko ay siya ang isa sa best player ng generation namin. Pagsisiwalat nga ni Coach ay saya na tinanguan naman ng kanyang mga players. Wala coach kaming pakialam, banat nga bigla ni Dre at kasunod noon ay agad siyang napaseryoso. Nadulas nga ang dila ni at si Coach Isaiah naman at Jason ay marahang napangiti. Tama, bakit ko pa ba iyon sinasabi? Sige, magpahinga na kayo at maghanda sa muling paglalaro. Nasabi na nga lang ni Isaiah. Yes coach, bulalas nga ng mga players niya. Ilang sandali pa nga ay sumilbato na ang referee at ang timeout ng Makati ay natapos na. Walang nagbago sa lineup ng Makati at sa pagsambot nga ni Recto sa bola ay agad na niyang itinawid ito papunta sa side nila. Sa pagharang nga sa kanya ni Mendez ay binigla niya ito ng pagkaliwa. Doon na nga nabigla si Ricky dahil bumangga siya kay Quintos at kasunod noon ay ang agarang pagtakbo ng 2 players sa basket. Ibinato nga pataas ni Recto ang bola at sa pagtama nito sa palad ni Quintos ay pinalo lang nito ito papunta sa basket na ikinaseryoso agad ni Magbuo, lalo na nang pumasok iyon. Isang simpleng pick and roll play at kasunod noon ay agad nang nagtakbuhan ng mga players ng Makati sa side ng Calapan para maghanda sa depensa. Makikita nga ang isang 3-2 zone defense ang ginagawa ng mga kalaban nila at sa pagdating nga ni Mendez ay agad na humarang sa kanya si Recto. Kasunod nga nito ay ang pagtingin niya sa kanyang mga kasamahan. Si Carlo nga ay bumigla ng takbo papunta sa ilalim ng basket at pagkatapos noon ay isang mabilis na paggamit sa screen ni Marky Lee ang ginawa nito para takasan ang kanyang defender. Lumabas nga si Carlo sa arko at doon naman bumigla si Mendez ng atake sa depensa ni Recto. Kaso napaseryoso siya nang tabihan siya ni Abad at sa pagbato niya sa bola kay Carlo ay agad na pumunta roon si Recto. Napaatras nga si Carlo at pinagmasdan ng kanyang defender. Sa pagsugod nga niya ay bigla na lang siyang kumaliwa at kasunod noon ay binigyan niya ng mabilis sa jab step ang kanyang bantay na sinundan niya ng pagtalon. Si Recto nga ay agad na tumalon at napangiti na lang si Carlo nang pakawalan niya ang bola. Kaso bago pa ito lumayo ay napaseryoso na lang siya nang si Dakis ay lumitaw sa tabi niya at nahagip ng kamay nito ang kanyang tira. Nasira noon ang momentum ng bola at napakuyom na lang si Carlo nang siya ay lumapag. Sinandalan pa nga siya ni Recto at mula sa may basket ay makikita nga na na-box out ni Quinto si Magbuo. Ayos ang ginawa mo kanina, nakaka-challenge. Mahinang wika ni Quintos kay Magbuo na bigla namang iniabante ang isa niyang paa
para hindi makatalon ang nasa unahan niya. Nagkangitian nga ang dalawa at wala nga sa kanilang nakatalon. Sa ganitong pagkakataon ay nakadepende na nga ito sa kanilang mga kakampi at doon na nga lumitaw si Lee at nangahawakan na niya ang bola ay bigla ring sumulpot si Marius na hinampas pababa ito. Hindi nga nadakot ni Lee ang bola at si Ricky naman ay mabilis na tumakbo papunta roon, kaso nangahawakan na niya iyon ay may palad na sumundot doon para hindi niya ito makuha. Si KA7 ito na dinamba ang bola papunta kay Recto. Nang makuha nga ni Recto ang bola ay agad siyang umatras dahil sa depensa ni Ibanez. Ipinasa nga niya ang bola kay Dakis at kasunod noon ay ang bigla niyang pagbato sa lumampas na si Marius. Ball movement. Ipinamalas na nga ito ng Makati Blazers at sa paglampas nga sa gitna ni C ay huminto agad siya para maghintay ng kasama. Doon na nga napaseryoso si Dre dahil nang tumakbo si Abad ay bigla na lang siyang bumangga kay Quintos. Gumamit ito ng screen at sa pagpasok nito sa arko ay siya naman pagpasa rito ni C ng bola. Agad niyang nagwala ang crowd nang masambot ni Abad ang bola at agad siyang napangiti ng sumulpot sa harapan niya si Mendez. Ibinigay niya rito ang bola at kasunod noon ay ang bigla niyang pag-iwas at pagbato sa likuran ni Mendez. Doon na nga lumitaw si Recto at sa pagpunta niya sa basket ay siya naman paghabol ni Sanchez na napaseryoso na lang nang ang bola ay walang tingin nang ipinasa nito sa likuran. Kasunod nga ng paglingon ni Dre sa kalabang sumambot noon ay doon na siya napaseryoso nang isang malaking player ang nasa harapan niya at tumalon. Bumangga sa kanya iyon at kasunod noon ay ang pagbulagtahan niya. Si Quintos nga ay ginawa ang isang layup at pumasok ang bola sa basket na nagbigay ng 4 na puntos na kalamangan sa Blazers. 20-16 nga ang score at nagwawala na naman nga lalo ang home crowd dahil sa ginagawa ng team nila. Hindi natin kailangan magmadali. Sabi na nga lang ni Coach Jawo na pasimpleng hinaplos ang kanyang matabang tiyan. Sa pagpunta nga ng bola sa kalapan ay makikita nga ang mga players ng Makati na nasa side nila at nag-aabang. Habang pinapatalbog nga ni Ricky ang bola ay iniisip niya ang mga ginagawa ng kalaban kanina. Si Quintos ang parehong umiskor, isang pick and roll at isang pasa uli papunta kay Quintos. Sabi nga ni Ricky sa sarili at sa pagharap sa kanya ni Recto ay dito na nga agad na tumakbo si Marky para sa screen. Sa bigla nga niyang pagkaliwa ay agad na bumangga si Recto kay Lee. Agad ngang umabante si Mendez at sa pagharang ni Dakis ay dito na nga niya pinatalbog ang bola at bumigla ng yuko. Ang mga manonood nga ay napaseryoso nang lampasan ni Mendez si Dakis. Ang bilis noon at may kita nga ang pagdiretso ni Mendez sa basket. Ginamit nga niya ang duck-in move kay Dakis at dito na nga makikita ang pagseryoso ni Quintos dahil ang pinakamaliit na player ng liga ay papalapit na sa kanya. Umabante nga siya at iniwanan si Magbuo at dito na nga si Ricky na pangiti. Agad siyang tumalon at doon na nga niya pinakawala ng isang floater shot gamit ang kanyang kanang kamay. Kaso bago pa man ito lumayo sa kamay niya ay makikita naman ang seryosong tingin sa kanya ni Quintos at doon na nga hinataw ni Abad ang bola mula sa kanyang likuran. Binutaan ni Abad si Mendez at ang crowd ay nagwala dahil doon. Ang bola nga ay bumagsak sa baba at si Dre Sanchez naman ang kumuha noon at sa pagtingin niya sa basket ay bumigla siya ng talon na ikinadilim ng paningin nang lumapag na si Quintos. Susubukan ko ang depensa ng sentro nila, sabi nga ni Dre sa sarili at dito na nga napakuyom si Coach Isaiah dahil itinuloy ng player niya ang bagay na kanyang iniisip. Kilala rin naman niya si Dre at ang mga manonood ay napaseryoso na makita ang mataas na vertical leap ni Sanchez. Si Quintos naman ay napangiti at napasigaw nang saluhin ng kanang palad niya ang bolang ipinilit ni Sanchez na idakdak. Ayos ang ginawa mo, pero hindi ko iyan hahayaan. Bulalas nga ni Quintos at doon na nga napaseryoso si Sanchez nang ang bola ay dumulas na mula sa mga kamay niya. Ang ganda ng pagkakablak, hindi ko nga maiituloy, sabi naman ni Sanchez sa sarili at nang ang bola ay bumulusok pababa ay biglang pinalo ito ni Ricky at doon na nga napaseryoso si Abad dahil dumaan ito sa pagitan nila ni Quintos nakakalapag pa lang. Paano mo nagawa ang pasang iyon? Naibulalas na nga lang ni Abad at nakita na lang nila si Magbuo na hawak na ang bola. Doon na nga ito tumalon at siya na raw ang tatapos sa naudlot na dunk ni Sanchez. Hindi, nahuli ako ng kaunti, sabi naman ni Quintos sa isip, kaso mula sa tabi niya ay siya naman pagsulpot ni Dakis na nakangising tumalon.
Ganitong mga players ang gusto kong kalaban. Wika nga sa isip ni Dakis at hinampas nga niya ng malakas ang bola na ikinakuyom ng mga manonood at si Magbuo nga ay nagulat din sa mabilis na palong ginawa nito sa kanya. Tumapon ang bola palabas at napaseryoso rin si Coach Isaiah ng talunin iyon ni Recto at hampasin pabalik sa loob ng court. Agad nga itong nasambot ni Marius na biglang tumalikod kay Ibanez at pumihit paharap. Isang spin move crossover iyon at ang mga manonood ay nagwala nang tumalo na si Marius sa 3-point area. Wala ngang humabol sa kanya at sa pag-arko ng bola sa ere at sa kanyang paglapag ay doon na nga siya napangiti at napaturo sa itaas. Hinalit nga ng bola ang basket sa pagpasok noon at makita nga ang pagkuyom ni C na nakangiting pinagmasdan si Recto na agad na tinulungan ni na Knight at Lardakis na tumayo. 23-16 nga ang naging score matapos iyon at ipinapakita nga ng Makati Blazers ang lakas nila, hindi individually kundi bilang isang malakas na kupunan dito sa Maharlika League. Kasunod nga noon ay ang pagtingin ni Mendez sa kanyang mga kasamahan. Dito na nga rin niya naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na nawala sa kanya noong laban nila against sa Cagayan de Oro City. Kuya Marlon, ang bola. Bulalas nga kaagad ni Mendez at sa pagsambot niya sa inbound pass ay bumigla siya ng takbo papunta sa side nila. Sa paglapit niya ni Recto sa kanya ay nagulat na lang ito nang tumalon agad si Mendez. Isang tres mula sa gitna ang kanyang ginawa at may kitang ang pagkuyom ng kanang kamao ni Mendez nang siya ay lumapag. Doon na nga rin napaseryoso ang mga manonood dahil ang bola ay pumasok sa loob ng basket. Sinaabat nga ay napatingin kay Mendez na parang walang nangyari. Doon na nga rin napaseryoso ang mga players ng Kalapan dahil sa pagsambot ni Recto sa bola ay kamuntikan pa siyang maagawan ni Mendez. Naipasa nga niya agad ito kay Abad at sa pagdepensa rito ni Sanchez ay binigla niya ito ng pagkaliwa at sa pagbangga nito sa screen ni Dakis ay doon na rin napahabol sili sa ace player ng Makati. Isang mabilis na pag-atras ang ginawa ni Abad at ang mga manonood nga ay nagwawala dahil ang ganda ng step back na ginawa niya. Kaso hindi niya narinig ang sigaw ni Coach Jawo dahil mula sa likuran niya bago niya itaas ang bola ay hinaklit na kaagad ito ni Mendez. Isang steal mula kay Mendez. Doon na nga napakuyom ang mga manonood dahil nang umabante si Abad papunta rito ay doon na nga siya nilampasan ng manlalarong ito. Ang bola nga ay lumampas din sa pagitan ng kanyang mga binti at isang crossover iyon mula kay Mendez. Mabilis niyang pinapatalbog ang bola at sa pagdiretso niya sa side nila ay agad siyang huminto. Doon na nga napatalo ng humabol na si Sikaso. Iniwasan siya ni Mendez at nang magtama ang mata nila ay napangiti si Mario dahil si Knight ay nasa likuran na nito. Ang nawala sa akin noong last game namin. Sabi nga ni Ricky sa sarili at sa pagdating ng kamay ni Abad sa bola ay bigla na lang niyang iniiwas ito at doon na nga nagulat ang mga players ng Makati. Si Coach Jawo nga ay napaseryoso lang dahil nang umatras si Mendez mula kay na si at Abad ay nagulat na lang siya nang tumalon ito nang walang hesitations. Isang tres sa harapan ng napaseryosong mga players ng Makati ang kanyang pinakawalan at doon na nga napakuyom ang mga kakampi ni Ricky Mendez. Si Coach Isaiah nga ay napataas ng kamay at ang mga manonood na taga Makati ay kumabugan dibdib nang makita ang pagngiti ni Ricky Mendez na sinundan ng paghalit ng bola sa basket. Ang nakakuyom na kanang palad ni Mendez ay sumuntok pa sa hangin at napasigaw pa siya ng yes na ikinangiti ng mga kakampi niya. Sina Mario at Knight naman ay natulala ng hindi inaasahan nang makita si Ricky. Si Coach Jawo nga ay natulala rin dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang manlalaro siyang nakita mula kay Mendez nang hindi niya inaasahan. Dito na nga siya marahang napangiti at bigla niyang naalala na may sinabi sa kanya ang matandang iyon nang magpunta siya sa Batangas nitong nakaraang buwan. Sa oras na mapanood mo ang batang iyon, maaalala mo ang bagay na pinasikat ng mga manonood noon tungkol sa paglalaro ko. Mendez Magic. Siya ba ang tinutukoy mo, PJ? Siya ba ang pamangkin mo na sinasabi mo nagmana ng basketball magic na ikaw lang ang gumagawa noon? Mahinang nasambit nga ni Jawo at dito rin niya naalala ang bagay na ginagawa noon ni PJ Duremdes kapag naglalaro ito ng basketball. Ang Duremdes Magic.